Amen, praise the Lord. God bless you po, beloved analyst and Smith sa makalangit na awiting yang start again. Amen, praise God. Patuloy pa rin po nakikinig po sa mga lagawin ito ng Jesus Miracle Hour. Ito po hatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito pa rin po sa impilang po ng Radyo 1, DCME 1530 sa inyong matalapitan. At tayo pa rin sa bahagi pa rin po ng mga pinakamboy na po ito habang akin naman po binibigay ang susunod na magpasalamat at atin naman po beloved Sister Tess Canapio. Amen. Pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pagpapalang pinagkaloob niya sa aming buhay, na kung saan mga minamahal ang aking pong panganay na anak ay isang biktima ng mga grabing karamdaman, mga minamahal, kung saan po noon pag may nagtanong po anong kanyang karamdaman, ang dami ng mga grabing karamdaman dumapo sa kanyang pisikal na pangatawan. Ito po ay nagsimula nung siya may 3 araw na gulang pa lamang na nagkaroon po siya mga minamahal ng cerebral palsy. Ito po ay isang karamdaman sa utak kung saan po naapektuhan ang mga sistema ng ating pangangatawan. At ganun din po mga minamahal, nagkaroon po siya ng sakit sa puso na yung pong isang malaking ugat ng kanyang puso ay parado at maging ang sukat daw po ng kanyang puso ay masyadong malaki para sa kanyang edad at kakaiba daw po ang tibok nito. Ganun din po na ang buong kaliwang bahagi po ng kanyang katawan ay may pospol, yung mga minamahal kung saan hindi po niya nakikilos na maayos ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. At meron din po siyang scoliosis. Ito po yung pagliko ng buto sa likod mga minamahal kung saan na andyan na sinabi sa amin na pag umabot ng 40 ang kanyang angulation, siya po i-operahan, kung hindi ay magiging gulay na lamang po ang aking beloved na anak. At ganun din po na may asthma po siya, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, wala akong alam na saan kundi ang mga doktor. Talaga pong dinala ko po siya sa iba't ibang espesyalistang doktor, maging sa mga malalaking ospital sa lugar ng Maynila, mga minamahal. Andiyan po ng pag-asa na siya gumaling. Subalit mga minamahal, andiyan po na sinabi ng isang head neurologist sa isang malaking ospital sa Maynila na wala ng pag-asa ang aking beloved na anak, kundi siya ay may tuturing ng isang retired date. Mga minamahal, napakahirap tanggapin bilang isang ina. Subalit tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise God, hallelujah. Dahil tunay na may mga karamdaman na ipinagkakalob sa atin, hindi upang ikamatay, kundi upang ikaluwalhati ng kanyang dakilang pangalan. Praise God, hallelujah. At tunay po nang tanggapin ng aking anak ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang kanyang dating mahinang katawan, mga minamahal, ang sinasabing retired date ng mga minamahal, tunay na pinagaling at pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minamahal, hindi siya pwede lumiban ng pag-inom ng gamot dahil magiging mapanganib sa kanyang buhay. Tunay mga minamahal, nang tanggapin niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus bilang kanyang Diyos ng tagapagligtas, ni isang gamot, mga minamahal, wala na po siyang iniinom ngayon. Maglilimang taon na kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na ang kagalingan, kalakasan na ipinagkaloob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, walang gastos, walang tusok ng karayom sa kanyang katawan, walang nagsabi na siya hindi nagagaling. Tunay mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, walang imposible. Ang grabing karamdaman, tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ganoon din po ang pagbabago sa aming buhay, kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Maging ang aking bunsong anak na nagkaroon ng grabing tikdas, mga minamahal. Tunay po na siya lang po nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nagsumamo. Mga minamahal, ang grabe ng Panginoong Isus. Kaya po lahat ng papurit pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Sa pinagpalang bato niya, yan po napakinggan kung paano po sila pinagpala, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na sa Kristo. Kaya minsan pa sa ating minamahal inibig ng mga kababayan, dahil po namin minamahal giligan ng sa ibang lista na kayo pagpalain, kayo aminan niya na makadalo po sa aming pong mga badal gawain. Sa araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ating midweek service, 2 po ng gabi. Araw din po ng Biyernes ang ating overnight prayer meeting, 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga. Araw naman po ng Linggo, alas 6 po tayo ng hapon. At yan po 3 beses na dinaraos sa KB Amorantes Sports Stadium sa Roses Avenue, Quezon City, malapit po yung sa dating Pantranco. Pinaka-live streaming niyo po every Friday and Sunday. Please log on our website, www.gmcim.org. At pag-araw din po ng Lunes hanggang Linggo, Sabado, mamahal ang ating pong radio program dito pa rin po sa radyo Mapinam, praise God. At ang ating din pong yan po 11 to 12 po ng ating gabi. At ang ating naman pong TV program, naman ko tayo pinaka-hook up din po. At yan po ay pag-araw naman po ng Sabado, yan po ay nagsisimula ng 11:45 po ng gabi hanggang nakisip po ng umaga.
At ang ating bilang ng telepono sa mga nagnanais po magkapanalangin for prayer and counseling, 419-2019, 419-2019. Amen, praise God. At minsan po tayo mag-pour sa ating pinakamamaraparon bago po tayo makapakinig po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ating mapakinggan naman po rin ang awiting walang imposible sa Diyos. Ito naman po sa ating pong bilabid. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao. Sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig na sana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo pa'y kapigo. Walang imposible sa Diyos. Pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno. Ang oras sa mga puluhan, alas 11:31 ng gabi. At sa oras pong ito, dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating panalagawan. Ito naman pong pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan pong pagkataon. Akin na po pinagkakalob sa ating pong beloved Ordiong Preacher, Rap Blanco. Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Praise the Lord. At ako rin po, minamahal, ay unang Diyos sa lahat, nagpapabot ng pinakatasang pagpupuri. Glulog ng kilang Diyos na tagapagligtas na pinagbubukalan ng ating masaganang buhay, malayang pangaral na salita ng ating mahal na Panginoon, pinagpalang buhay, masaganang buhay. Higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. At yun po, mga minamahal, ating pong binabati at nagbibigay galang po tayo sa ating minamahal, ginagalang po Listo, Wilde, Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, they will always treasure and remember the blessed memories of beloved Honorable San Pastor Linis Almeida, pag-isa ka lang po beloved children, beloved family. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, sa lahat ng ating mga minamahal kababayan na sumusubaybay ng Jesus Miracle Hour. Tayo po mga minamahal ay pagdaling dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. O mapagpala po namin mga Diyos na mapilan sa lahat sa pangalan ni Jesus, kami pinubulo sa banal na trono ng biyaya at umihiling mahal na paniyang patnubay sa ganakin wala pa akong magagawa, mahal na Panginoon. Subalit sa pangalangin ng aming minamahal, kinagalang ng Lisa, your end-time prophet. Wala po yung sa lahat, mag-usap pa po sa lahat ng aming minamahal, mga kababayan, buksan mo ka lang puso at isipan sa bubong katotohanan, alisin mo at mga linlang at mahadlang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, minamahal, at
Dito po sa banal na kasulatan, makita po natin mga minamahal gaano kahalaga ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay maging gabay po natin, mga minamahal, sapagkat mayroon pong mga taong they challenge the authority of the scriptures. Hindi po sila naniniwala, mga minamahal. Hindi po nila o sinampalatayanan na ito po ay makapangyarihan. Yung iba ay sinasabi nilang gawa lang naman ng tao yan. It's just another book. O yung iba naman, not all of the Bible is true. Ganun po ba? Subalit, ang salita niya ng ating mahal na Panginoon ang magpapaliwanag, mga minamahal. We will be answered by the Holy Bible itself. 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21, napakadelikado, mga minamahal, na pag-alinlanganan ng salita ng ating mahal na Panginoon. At kinakailang ito po may paliwanag na lubos sa ating minamahal na mga kababayan upang hindi po sila tuloy-tuloy malugmok at nakakatakot, maminamahal, ang ganti ng ating mahal na Panginoon. Ating pong buksan, maminamahal. Second Pete, dito po si Kalawang Pedro, kabanatang 1, 20 at 21. Na malaman mo na ito, na alinmang propesya ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang propesya kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangagudyukan ng Espiritu Santo. Amen. Inspired by the Holy Ghost. They were inspired by the Holy Spirit. So ang author pala maminamalang salita ng ating mahal na Panginoon, the Bible, ay ang ating mahal na Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. The author is the Holy Spirit. Gumamit lamang ang mahal na Panginoon ng kanyang mga instrumento na tao para isulat ang mga salita ng Diyos. Right. Paminamahal. Ang sinabi dito, holy men were inspired by the Holy Spirit. Holy, mga banal na tao. So, ibig sabihin, hindi ko sino-sino lang. Amen. Marami pwedeng gumawa ng libro dyan. Paminamahal. Sangkatutak ng mga libro. Walang katapusan ng bilang. Hanggang ngayon, kasalukuyan, may imprint ang mga libro. Subalit walang papantay sa Bible. Walang papantay sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. It's a perfect book, mga minamahal. At ang kaibahan ng Biblia, the words are powerful. Ang salita ay talagang makapangyarihan at nagaganap. Ang mga salita ay totoo. Amen. Makatotohanan lahat, mga minamahal. It's a perfect book. Walang tatalo. It's the bestseller. Ang salita ng ating mahal na Panginoon. Yung nga lang, talagang matuwid ito, mga minamahal. At sa mga liko, ayaw po ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil itutuwid ka nito eh. Hebrews chapter 4, verse 12. Ating basahin, mga minamahal. Dito po sa Hebreo, kabanatang 4 at ang talata po ay 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas ka sa alimang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Buhat ang salita ng ating mahal na Panginoon. The word of God is quick. Amen. Kaya kapag ito po'y nababasa ng mga taong taliwas ang ginagawa, abay, nasusunog po sila. Nakukonsensya. Mga minamahal, ayaw nga hawa. Ayaw pag-usapan ang salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ay talagang sinusunog sila ng kanilang konsensya. Sapagkat buhat ng Diyos. Powerful. Makapangyarihan. Nangungusap po ito, mga minamahal. At kapag hindi ka tumitigil sa iyong kasalanan, mga minamahal, talagang masamang-masama sa iyo ang dating ng salita ng ating mahal na Panginoon. Subalit kapag ito, mga minamahal, ay sinimulan mo ng tahakin ang landas ng katuwiran, magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon, tahakin ang landas ng katuwiran, magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon, napakatamis ng salita ng ating mahal na Panginoon. Doon lamang ito masakit at masama ang dating sa may sakit ang kaluluwa, mga minamahal. Yung ketong ng kaluluwa, which is sin, kasalanan, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, ay talagang kinakailangang
ating may paliwanag ng lubos ating mga kababayan. Sapagkat talagang kumikilos ang dyablo para lansihin That's right. ang mga tao, maminamahal. Katulad po niyan, ay talaga namang napakaliwanag sa banal na kasulatan, homosexuals will have no part in heaven. That's right. Lake of fire po kasulatan. Kaya ang tao po maminamahal ay inaaralan salita ng ating malapay para sila yung anumbalik Amen. sa ating mga Panginoon. Mawala ang pagkabakla, pagkatomboy, maminamahal. Ito po ay dakilang pag-ibig. Maminamahal, ayaw ng ating malapay mapapahamak kahit isa. Gusto ng ating mahal na Panginoon ay makapanumbalik. Binibigyan ng chance ng ating mahal na Panginoon. Nakakatakot i-challenge ang Word of God, biro mo. Yung mga doubters, maaari, babigyan po natin ng reason why. Mayroon po silang reason bakit sila nag-doubt sa salita ng ating mahal na Panginoon. Because they are not in the truth. Wala sila sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Hindi nagaganap ang salita ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Ayun, nag-rebel din na sa salita ng Diyos. Subalit, maminamahal, ang pag-ibig ng ating mahal ay nagpupumilit. Nag-uut sa magitan ng kanang mga totoong lingkod, nangungusap, patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos. Our beloved Honorable Evangelist, Waldes Brother Almeda, beloved Honorable San Pastor Lines Almeda, ang salita ng Diyos na purong-puro, laki pagkapangyarihan ng ating mahal. Na kapag ikay sumampalatay, magbago ang iyong buhay. Ikay sumampalatay, gagalingin ang makaramdaman. Malutak ang mga problema. Maging maligaya ka. Magbubunga sa iyo ang fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Such there is no law. Mga naman, mayroon po isang case story. True. Ito po totoong istorya ito, mga minamahal. At maaari dito binabase ng mga minamahal natin, mga homosexuals and lesbians. Kung kaya sila po nagpapatuloy dyan, mga minamahal. Isang pamilyang maligaya. Maligayang pamilya po ito. Ama, ina, at 4 na anak. Pagkatapos yung kanyang isang anak, 2 babae at 2 lalaki, yung kanyang isang anak ay na lalaki, tinatago niya, he was a homosexual. Nandoon po sa kanyang puso na nais niya lumaya, maging malaya na maisagawa niya yung kanyang nais sa kanyang pagkatao. At ito po ay nalaman ng kanyang mahal na ina. Nung malaman ng kanyang ina, hindi po niya matanggap na yung kanyang anak ay homosexual. Kaya pinapangaralan niya yung kanyang anak. Sa magitan ng Bible, sa magitan ng Word of God, ini-explain ng kanyang mother na anak ng masama yan. Mapunta ka sa impyerno, etc. The Word of God. So, balit mga minamahal, ang kahindik-hindik na pangyayari, yung anak hindi nakayanan, nagpakamatay yung kanyang anak na homosexual. Grabing dalamhati yung kanyang ina, mga minamahal. Alam niya, deep in her heart, alam niya na yung kanyang anak ay nasa impyerno na. Dahil alam niya ang salita ng ating mahal na Panginoon. So, natotorment yung kanyang mother. Di niya matanggap. Paano nangyari itong bagay nito? Nagpa-counsel ngayon siya, mga minamahal. He met somebody. Nagpa-counsel siya. At pagkatapos, pinaliwanag sa kanya itong nag-counsel sa kanya, mga minamahal, nagpayo sa kanya. Ginustify ang mga homosexuals na kinakailangan sila ay pagbigyan. Kinakailangan wag silang pigilin. Mga minamahal. Nakipagtalo yung mother. Sabi niya, hindi po pwede. Ang salita ng Diyos, ganito ganon. Mga minamahal. Bawat salita ng Diyos na kanya sinasabi doon sa nagpapayo sa kanya, ay mayroon ding nakahandang sagot. Grabe, mga minamahal. Talang ginamit din ni Satanas. May handang sagot. At isa sa mga sagot, tao lang na may gawa ng Biblia. Yan ang blasphemy, mga minamahal. Hindi matanggap ng mother. Hindi talaga matanggap ng mother niya. Kaso isang araw, pinuntahan itong mother na ito ng mga nanay. Alam mo, marami pala sila. Ng mga nanay na mayroong mga anak na homosexuals and lesbians. Nagpaliwanag patungkol sa kanilang karanasan, sa kanilang mga anak. Kinunawa daw nila ito. Pinabayaan nila, nagpatuloy.
At silang masayang, nabubuhay sila, nagpapatuloy. Nakumbina, brainwash ngayon yung mother, mga minamahal. At yung mga verses na dating pinapangaral niya sa kanyang anak, na pinagdidikit niya doon sa kwarto, mga minamahal, dahil na brainwash na siya, pinagtatanggal niya ngayon. Kung hindi ko tinorment yung aking anak, sinisisi niya ang sarili niya, sabi niya, kung hindi ko tinorment sana yung aking anak, at pinayagan ko na lamang sa kanyang malaya, paging homosexual, hindi sana siya nagpakamatay. Buhay sana siya ngayon. Masayang kami magsama-sama. Mga minamahal, dapat daw pala pinagbigyan niya. Yun ang naging leksyon ngayon na sinusundan ito. Mga minamahal, nitong mga homosexuals and lesbians na hindi po nila alam, mga minamahal, yung kanilang pag-sympathize sa experience na ito ay talagang magbubulit sa kanila sa impyerno. That's right. Paano hindi pangyayari yan? Iwala nga sa katotohanan. Kaya Di lang isa na minamahal. Ang mga homosexual dito sa Jesus Miracle Crusade, binago na ng mahal na Panginoon. Lesbians, homosexuals, binago dito ng ating mahal na Panginoon. So malaki ang pag-aabot naman kapag ikaw'y nakakilala sa buong katotohanan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nagkarap ang bagay na yan, nagpakamatay siya. Wala sila sa katotohanan, mga minamahal. Inudyo ka ng demonyo. Para ito naman maging istorya, para magsimpathize yung iba. O, tignan mo, kaya dapat talaga pabayaan. Mayagpag ngayon ng kaaway? Ang diablo. That's right. At pagkatapos, ayun na naging end ng story. Na ang moral lesson, pabayaan sila na isagawa yung kanilang nararamdaman. Mga minamahal. What a blasphemy. That's right. Pinamaltahasan po itong pagtalo na sa impyerno. Subalit ang sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, Romans chapter 8 verse 1 and 2, napakalaking pag-asa sa ating mundo ngayon. Amen. Napakalaking ng ating mahal na Panginoon. Loving God. Romans chapter 8 verses 1 and 2. Dito po sa Roma, Kabanatang 8, 1 at 2. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. There is now no condemnation. Wala nang katulan, hindi ka na papunta sa impyerno if you are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Na lumalakad hindi sa laman kundi sa Espiritu. That's right. Amen. Matuwid na pamumuhay. Sapagkat ang sabi po dito, for the Lord Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Mayroon pong batas, mga minamahal, ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus. Ito nagpapalaya sa gawa ng kasalanan. At ang sabi po sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa impyerno tagat-tagatang apoy. Mga minamahal, makalaya dito sa paggawa ng kasalanan kapag tanggap mo Espiritu ng ating mahal na Panginoon Jesus. Romans chapter 6 verse 16, mga minamahal, alam po ba natin, mga minamahal, na kung kanino tayo nag-submit, yun ang ating Diyos. We are servants to whom we ating pong basahin, mga minamahal. Roma 6:16. Dito po sa Roma, Kabanatang 6, talatang 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na alipin upang tumalima siya at kayo'y mga alipin na niyaong inyong kinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Tignan nyo, mga minamahal. Whose servants are you? Mga minamahal, kanino po tayo nagpapaalipin? Mga minamahal, kung sino sinusunod mo, alipin ka nun. That's right. Alipin ka ng homosexuality. Alipin ka ng lesbianism. Mga minamahal, yun at matuwid ang pamumuhay, sino ang nagpapaalipin? Kanino ka nagpapaalipin? Sa ating magpapalipin. Kanino ka ngayon magpaalipin? Mabuti sana, mga minamahal, kung sa impyerno matutulungan ka ni Satanas. Pare-pareho lang naman susunugin nun. Mga minamahal, si Satanas wala rin. Ngayon, parang may tutulong sa atin yan. Mga minamahal,
Namamayagpag siya ngayon. Samantalang parang masayang masaya ang buhay ng taong nagkakasala. Pag naitapon niya sa impyerno, si Satanas na yung na umalipin sa iyo, wala ring may tutulong, mga minamahal. Pare-parehong susunugin. Pare-parehong nagngangalit ng ngipin. Pare-parehong nagdadalamhati ng walang hanggan doon sa impyerno at dagat-dagatang apoy. John chapter 8 verse 34 is a great warning, mga minamahal. We have to decide. Sino? Kanino tayo magpapaalipin? Sa kasalanan? At pagkatapos kay Satanas? At pagkatapos impyerno? O magpaalipin sa katwiran? Sa katwiran ng Diyos? At in hell? But the gift of God is eternal life in heaven, forever and ever. Happiness and peace and joy na wala ng katapusan. Mansions in heaven. Angels will serve you in heaven. Anong piliin mo, mga minamahal? Ating basahin. Dito po sa 1 Kabanatang 8, talatang 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yes. Wala po tayong pwedeng isalag, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung iba ayaw nilang basahin ito. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Whosoever committed sin is the servant of sin. Alipin. Alipin ng kasalanan. So, Anong ibig sabihin ng alipin ng kasalanan? Wala ka pa. Papayag ka ba niyan, mga minamahal? Na wala ka magawa? Hindi ka malaya pa magawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapat ika ay pinabayaan mong sarili mong nakatali. Mga minamahal, is servant of sin. Parang akala mo'y malaya dahil naghahalakha ka, hindi tumatawa eh. Subalit habang dyan po, habang hindi pa po dumarating ang paghukom, nandiyan pa sila tumatawa. Subalit, pag binigyan na po ng toldok yan ng ating dakilang lumikha, that's the time na talagang wala ng katapusan ang dalamhati sa impyerno. so, Romans chapter 7 verse 15 up to 20. Mga minamahal, mayroon pong problema ang tao. Kinakailangan, alamin po natin Amen. mga minamahal, at ilantad po natin at papaano ito lutasin, mga minamahal. Hindi po lang basta lampas-lampasan, hindi lang pong basta pakinggan sa kaliwang tenga, palabasin sa kanan. Hindi po, mga minamahal. Lutasin po natin ito para pag ito'y nalutas, tapos ang problema. Subalit kapag habang ito po ay nandyan ang problema, walang kalutasan, mga minamahal, wala ring katiyakan sa iyong kaligtasan, sigurado ang karagat-dagatang apoy. Ating basahin Roma 7:15 hanggang 20. Dito po sa Roma, Kabanatang 7, talatang 15 hanggang 20. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paano nakakalam ang taong ito na makarunungan gayon hindi naman kailanman? Excuse me po, dito sa Romans chapter 7, 15 up to 20. Dito po sa Roma, Kabanatang 7, 15 hanggang 20. Amen. Roma, Kabanatang 7, talatang 15 hanggang 20. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. That's right. Kaya nga ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa na mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Ito po, mami, naman ang problema ng tao. Ang tao, nung sinilang sa mundo ito, minana po niya yung sin nature, sinful nature, sa una nating magulang na si Adan at si Eva. Kaya ang tao, kapag sinilang po yan, habang lumalaki,
hindi mo natuturuan magkasala, magkakasala talaga yan. Because yun po ang namana po natin, mga minamahal. Simula na magkasala ang ating unang magulang, minana na po ng tao yan. Kaya kinakailangan kung hindi, mananatili kang alipin ng kasalanan, mga minamahal. Kaya ayaw mo man magkasala. Alam mo, ang kautusan mabuti. Alam mo, deep in your heart. Sapagkat ikaw mismo, kapag inuusig ka na ng iyong budhi, mga minamahal, yan ang nagsasabi na mabuti ang mga kautusan ng Diyos. Okay. Subalit, bakit hindi mo sa iyong pagkatao na naturalesa ng tao? Kinakailang ito ay mawala sa magitan ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Sa magitan ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, magkaroon ka ng pangyarihan. Mapalayas ang paggawa ng kasalanan, mga minamahal. You become a born-again Christian. Amen. Ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan labanan ng kasalanan sa magitan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power. Magkaroon ka kapangyarihan. Amen. Na yung iyong laman, hindi mo sundin. That's right. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Kapag sinusunod mo ang iyong laman, kamatayan ang iyong kaluluwa. Subalit kapag sinunod mo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, life and peace. Kapayapaan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ito po, maminamahal, ang sinasabi sa banal na kasulatan, problema ng tao na kailangan masolusyonan, maminamahal. Hanggat hindi nawawala yung sinful nature, yan po ang maging salarin That's kung right. bakit ang tao ay ibinubulid sa impyerno at dagat-dagat ang apoy. Kahit anong hampas mo sa iyong likod, hindi po yan ang solusyon. That's right. Mga minamahal, tuwing mahal na araw, at magkaroon ka ng mga resolution dyan, etc., sinisika pong gawin. Sinisika mo maging mabuti, maging mabait, hindi mo magagawa yan. Hanggat wala dyan ang Espiritu ng ating mahal na Panginoong Isus. Sapagkat sabi, kami na mahal, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi mo kayang gawin. Wala kang kapangyarihan. Alipin ka ng pita ng laman, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Rolo 9, mga minamahal. Dito po sa Roma, kabanatang 8, at ang talata po ay 9. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Tingnan niyo, mga minamahal. Alipin ng katwiran kung hindi tayo pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Okay. Kailangan mo na tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pag pumasok sa iyong Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ikay maging alipin ng katwiran. Magkaroon ka ng kapangyarihan ngayon. Malaya ka na. Yung ayaw mong gawing kasalanan, talagang hindi mo na magagawa. That's right. Mayroon ka ng kapangyarihan. Mga minamahal. Subalit hanggat wala dyan ang Espiritu ating mahal na Panginoon Isus, wala kang kapangyarihan. At yan ang magbubulit sa impyerno at dagat-dagatang buhay. Mga katwiran. Magkaroon ka ng kapangyarihan ngayon. Malaya ka na. Yung ayaw mong gawing kasalanan, talagang hindi mo na magagawa. That's right. Mayroon ka ng kapangyarihan. Mga minamahal. Subalit hanggat wala dyan ang Espiritu ating mahal na Panginoon Isus, wala kang kapangyarihan. At yan ang magbubulit sa impyerno at dagat-dagatang buhay. Mga minamahal. Yan po ngayon ang kumakalat. Justification, mga minamahal, para sa ating minamahal na mga kababayan, homosexuals and lesbians all over the world. Parami ng parami. Nakakatakot, mga minamahal, just like Sodom and Gomorrah. Subalit, narito ang tunay ebanghelyo ng kaligtasan. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon Kristo upang magkaroon kayo ng kapangyarihan, upang hindi kayo maibulit sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, where worms die at not, and the fire is never quenched. Dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa magitan ng panalangin ito, mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Our dearest Jesus loves you. Ayon ang malapay may mapapahama. Ayos ng ating dakilang Diyos. Lahat ay maging maligaya at maging tagapagmahal ng buhay na walang yan. Sumunod kayo sa panalangin ito, Panginoon, kasama po tao sa pusong pagsisisi sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Dakilang papagpatos, Diyos na makapayaran sa lahat. Sa pangalan ni Isa lang. At ako'y lubos na nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpala po namin Ama. Sa pangunang dalangin ng amin na mahal, kinikalawang listo, Wildes, Radha, Medea, your time prophet. Patawarin po sila, isulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay at gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang tiyan. At iligtas mo rin po at ang kalamal sa buhay. Panghawakan mo sila at magpatuloy sila maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Kung kayo po may mga karamdaman, may mga bisyo, may mga problema, nais yung makalaya dito, nais yung proteksyon sa mga kalamidad, proteksyon sa lahat ng mga trahedya, pag-iingat mo ang imang minamahal. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa aming mga pangailangan. Hallelujah. Sa pangunang dalangin, amin na mahal, kinigalip ang lista ng aming sinasaway. Lahat naman sa mga espiritong karamdaman, mga problema, mga bisyo, lumayas ka sa mga Panginoon. Pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, be healed, be healed. Be healed, be blessed right now in the name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Be healed, be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Por paalam, sa panguna po ng ating minamahal, ginigalip ang listo, Wildes, Radha, Meda, our loving God, and time prophet, ating minamahal, San Pastor Linas, and beloved children, kami po muna yung papaalam. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved or yung preacher, Ralph Blanco, yung po napakinggan ng purong ebanghelyo ng kaligtasan. Ang naman ko, napakalaga po na salita ng Diyos. Pagkat dito po ay meron tayong kaligtasan pag ating po ingatan na mainam. Kaya po muli sa ating minamat inibig ng mga kabayan, ang panyayan po namin minamat ikinagawa ng pastor, imang president na kayo pagpapalain din, ating mga panon, ating mga malagawin every Wednesday, 3 to 8 po ng gabi, araw din po ng Biyernes, 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga, araw po ng Linggo, alas 6 po tayo ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, at tayo po yung naka-live streaming. Di po, please log on our website, www.org, at yung pitatong beses na dinaraon sa KB Amarante Sports Stadium sa Rosas Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At ang ating Dimon TV program every Saturday, 11:45 po ng gabi hanggang 15 po ng umaga. Tayo nakahook up din po sa ating webcast. At ang ating radio program dito po rin po sa Radyo 1, DZME 1530 sa inyo po matalapitan mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi. At ang ating Dimon bilang telepono sa ating pastoral house, 4193019, 4193019. Sa mga nais din po magpadala po ng liham, pwede niyo po i-address niyo po mga sulat sa aming minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista Wildy E. Almeida, 1152 no Moriches, Quezon City. At lubing po ating mga panahon, sa ganito pa rin po yung oras at yung pila, muli tayo magkakapiling sa Papawid, so pansamantala, sa pangunang panalangin po namin minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista Wildy E. Almeida, kami pansamantala nagpapaalam, we love you so much, but our dear Jesus loves you more and more and more. Jesus Miracle Crusade International Ministry Upcoming Crusades 2015 on May 8 and 9, 2015 from 1 p.m. to 6 p.m. and on May 10, 2015 from 10 a.m. to 4 p.m. Surigao City at Surigao City Grandstand on May 23 and 24, 2015 from 3 p.m. to 7 p.m. Cavite at Alpur on May 23, 2015 from 12 noon to 5 p.m. and on May 24, 2015 from 12 noon to 5 p.m. Tubao, La Union at Tubao Auditorium and Parks Covered Court, Tubao, La Union on May 29, 30, and
2015 from 1 p.m. to 6 p.m. Cagayan de Oro City at Provincial Capitol Ground, Vélez Street, Cagayan de Oro City on May 30, 2015 from 2 p.m. to 6:30 p.m. and on May 31, 2015 from 12 noon to 6 p.m. Romblon at Odiongan Town Plaza, Odiongan Romblon on May 30 and 31, 2015 from 11 a.m. to 3 p.m.